tingnan din po natin dahil siyempre lahat naman po kami ay may kanya-kanyang gawain. So, ito po, yun ay personal ko lang pong opinion. Okay. Marian Enriquez from TV5. Sir, yung regarding ng po ulit sa good government, meron na po ba tayong like timeline? Nakikita ba natin na, yung kailan ba natin nakikitang matatapos po itong good government hearing? Actually, kung ako pong tatanungin, siguro baka hingin ko po yung opinion ng mga kasama ko in the next schedule. Magpapaset po kami ng meeting kung may mga kailangan pa bang pigain. Kung wala naman na po, siguro it's high time. Kasi ako, ang dami ko ng suggestion na mga batas eh. May mga kasama ko, marami na rin sinasuggest na mga batas. Kaya nga po, sabi ko, by next week, may mga maifa-file na rin po kami na batas. So hopefully po, siyempre at the end of the day, lahat ang opinion ng bawat isa ng mga miyembro ay kailangan ay hingin din po natin ang kanilang mga opinion. So sir, solve na po ba kayo kahit hindi niyo po naisasalang yung dalawang security officers na Colonel Lachica and Nolasco? Kasi po, sa akin po, no, hindi ko po masasagot yan insofar as I'm concerned dahil yan po ay, kaya nga po sabi ko po sa inyo, tatanungin ko po muna kung ano pa ang opinion ng mga kasama ko. Kasi sa totoo lang, nagsimula po tayo dito, lahat nagpasapasahan na eh. Well, tingin ko as as nakikita ko naman kung ano yung nangyayari sa committee natin. Siguro kung tatanungin niyo kung gaano katagal, siguro may mga isa o dalawa o isa na na hearing pa na magaganap no para siguro makita natin yung kung ano talaga yung nangyari. Nakakalungkot lang dahil talagang pinipilit nilang itago no kung saan napunta yung yung pera at saka yung responsibilidad regarding sa pagkukulang sa pag-iingat ng pera ng ating pamahalaan. So it's up to the committee. Tama naman si Chairman Joel. Kailangan pagdesisyonan niya ng bawat miyembro at yung aming committee report kailangan isubmit sa plenaryo. At kailangan din naming magpasa ng ng batas para siguraduhin na itong mga nangyayaring pagkukulang, itong nangyaring korupsyon regarding sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education hindi na maulit. Sir, clarify lang. You mentioned earlier po, doon sa start pa lang po ng press con natin na pinopostpone po natin yung good government hearing tomorrow to pave the way for the NBI investigation. Nang sa ganun, ay hindi kami nagagamit bilang excuse para masagot ang complaint dito. Yun nga yung invitation kay VP Sara. What made you say po na nagagamit po kayo? Kasi di po ba nagkaroon po siya ng press con at sinasabi niya kaya hindi siya pupunta bukas sa NBI dahil meron daw po siyang committee hearing na atenan. Kaya nga po, yun nga po yung pinarating sa akin ng mga kasama ko na para ang nangyari kami pa ang nagiging dahilan o nagiging excuse para po hindi siya maka-attend. Now, to pave way, para hindi naman po, kasi alam po ninyo yung issue po dun sa NBI ay mabigat po. It concerns national security po. Kaya po, kami po ay magbibigay po kami nang sa ganun ay hindi na po kami magamit na dahilan para hindi po siya makarating bukas. Any message po to VP Sara Duterte? Hindi naman po, wala na pong committee hearing po. So, I guess, hindi na niya kailangan dumating. At siyempre po, at least hindi na magagamit yung committee na palusot dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa NBI. So, ingat po.
You are watching the press conference at the House of Representatives of the members and the chairman of the House Committee on Good Governance, Congressman Joel Chua. Kakasabi lang po niya that they are postponing tomorrow's scheduled hearing of the House Committee on Good Governance to give way to VP Sara Duterte's earlier scheduled appearance before the NBI to address a subpoena issued by the NBI director para daw hindi magamit dahilan ang committee para hindi siya mag-appear. Anyway, we're bringing you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. And here are some stories we're watching this Thursday, November 28. The House Committee on Good Government postpones its hearing tomorrow on the OVP and DepEd's confidential expenses. This comes after VP Duterte requested the NBI to reschedule her summons at their office on Friday morning so she could attend the hearing. The Integrated Bar of the Philippines, or IBP, reaffirms its non-partisan stance amid criticism over its supposed silence regarding OVP Chief of Staff lawyer Zuleika Lopez. The IBP emphasized that Lopez was invited to the lower chamber as a political figure staff member and not as a lawyer. It stressed that taking a position on the issue would compromise the organization's non-political nature. And government's economic managers assured the public that the escalating political tensions in the country have no impact on the economy. NEDA Chief Arsenio Balisacan says it is, and quote, business as usual. For her part, Trade Secretary Maria Cristina Roque notes that foreign investors remain focused on the country's economic agenda. And of course, joining us today from the Philippine Star, the Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ms. Ami Pamintuan. Ami, magandang hapon at wala ang ating papa ng politiko. Mga politiko. Oo nga si Tito Rol Llamas. Nag-enjoy sa Europe. Oo. Happy Sana Thursday. baka bukas nandiyan na yan. Malay mo. Hindi makapagpigil yan eh. Kailangan mag-comment sa mga bagay-bagay ngayon eh. Nadya-jet lag pa siguro, jet lag. Medyo malayo yun eh. Oo. Anyway, developments occurring as we speak. Yun nga, pinaspone ng Yes. House Committee ang kanilang scheduled hearing bukas para hindi raw sila magamit na dahilan para hindi mag-appear si VP Sara sa NBI bukas para i-address yung concerns dun sa kanyang di umunoy mga banta laban sa Pangulo. Hinihintay natin yung nasa Pangasinan si VP Sara. Hinihintay namin kung ano. Kasi lagi na siya nakikipag-usap ngayon sa media, di ba? Hinihintay natin kung ano yung sasabihin niya dito sa latest developments. Kasi sabi ng NBI, wala pa daw formal request na i-reset. Although kahapon pa sinabi na kung maaari nga daw sana i-reset so she can attend the House hearing. Anyway, Ami, mamaya we will have NBI Director Jimmy Santiago, dating RTC judge, di ba? Dating sharpshooter. Dating sinuberan ko yan nung SWAT pa siya. SWAT ng Nung Manila pa siya Police. sa Manila. Western Police District dati. Sharpshooter yan, Oo, magaling umasinta yan. Sharpshooter pa siya man, We'll have him later so we can talk about it. Kasi sabi nga niya kahapon, pwede naman na i-postpone para lang makapag-attend si VP Sara sa komite sa Kongreso. Ngayon naman, postpone na ng komite para mag-appeal sa NBI. So, anong sunod mangyayari? May happening din ng Quad Committee, Aha. Sa Quad Committee, marami din nangyayari. meron din bukas. Pinakawalan na si Mayor Tumang and kinuha nila into their custody si Mark Taguba. No? Dahil may death threat. Ayun, mukhang tunay na death threat yun. May death threat daw kay Mark Taguba. Remember him, he is the former customs broker na nag-testify na merong Davao Group na yun daw yung involved dun sa smuggling, no? Yung billion yun na smuggling, one of the biggest drug holes na nakuha. Nililink niya yung so-called Davao Group. Although, bumaliktad siya later, Bumaliktad siya. Pero I think at this point, we would want to know later from Director Santiago kung meron ng official communication
to postpone yung appearance ni VP Sara sa NBI. Kasi kung wala pa ng official communication requesting postponement and approving on the part of the NBI, approving the postponement to a later date, she will have to appear tomorrow. Yes. Dahil wala pa naman ng pagkasunduan. Kung sakali. Kasi baka naunahan na nga kung nitong ang komite. ginamit niyang excuse yung Yung komite. committee hearing, wala na siyang excuse ngayon. Kaya she has to appear not to before the NBI. Although ang balita namin nung nag-issue ng subpoena NBI, willing naman daw siyang humarap sa NBI. So, yun, siyempre, iba willing, iba yung willing dun sa kung ikaw ay magpapakita nga. Kaya nag-o-taking na nga eh. Tapos, well, some interesting things yung NBI subpoena, kung basahin mo yung NBI subpoena, I suppose napansin din niyo, yung teka, let me pull it up. I have it here somewhere. Yung NBI subpoena na binigay kay VP Sara, because the NBI is investigating ito. Okay. Summons or subpoena to shed light on the investigation for alleged grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to RA 10175, yung cybercrime. So, konektado yung dalawa. And possible violation of RA 11479, the anti-terror law. So, well, yung grave threats, alam na natin yun eh. Yung anti-terror law, yung Yes. it's the other element in the mix that makes it a little bit more complicated. Kasi may mga sangat-sangat, kabit-kabit na issue yan eh. Pag ginamit mo yung anti-terror law, syempre, it elevates everything to a different level altogether. Tapos may mga shortcuts ang anti-terror law. Pagdating sa warrantless arrests, pagdating sa freezing ng bank assets, designation ng Yes. ng terrorist, at pati sa surveillance. So may mga ganun bagay-bagay. Kung gagamitin yung anti-terror law, kung lang gagamitin ang anti-terror law, that brings things to a different level altogether. Yan nga pinoprotesta nila, di ba, yung tropa yung kampo ng Dutertes. Although sinabi din sa akin ng DOJ USEC nga yung basis for a possible terrorism case. Di ba? Meron din siya nandun din sa batas. Medyo broad yung batas natin yan. Yeah. Although medyo maingat ang mga mga law enforcement agencies in applying that law kasi malaki ang parusa sa konting pagkakamali nila eh. Oh, yeah. Kapag yung wrongful, Yeah. pag yung wrongful Prosecution. detention, wrongful investigation, may sabit sila eh. Merong may penal provision yan. Kaya maraming ayaw mag-apply niyang yan eh. Although ginamit siya laban kay Arnie Tevez Yes, oo. Mas murder naman yan. designated siya, hindi pala designated. Yes. He was designated by the Anti-Terror Council as By the Anti-Terror Council. And the result of that was in 2023. The result of that was in 2024, Interpol put him on the red notice, which resulted in him getting arrested. Usually pag ganyan, pinailang ka ng anti-terror case, pakiramdam ng mga investigator, malakas yung kaso nila. Kasi kung hindi, mag-iingat sila dyan. Yeah. Okay. Although, possibility pa lang naman yan, di ba, yung sa NBI? Yeah. Ano pa lang naman someone's to shed light. Kumbaga para siyang invitation na mandatory. Okay. Let's bring in our news web correspondent, si Marian Enriquez, who is reporting from the House of Representatives. Marian, anong balita dyan? Ikaw ba yung nag-attend ng yung Committee on Good Governance? Yes, katatapos nga lang ng press ko, itong liderato ng Committee on Good Government at sinabi nga mismo ng chairman na si Representative Joel Chua, ipagpapaliban na nga nila itong pagdinig supposedly tomorrow tungkol nga doon sa confidential expenses ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte para raw nga mabigyan daan yung investigasyon ng NBI. Matatandaan nga pinatawag, di ba, ng NBI si VP Sara for alleged grave threats and potential violations nga nitong Anti-Terrorism Act matapos yung kanyang mga remarks regarding sa assassination kay President Bongbong Marcos. Ang sabi nga nitong liderato, particularly nila Congressman Chua, para hindi na magagamit yung komite na palusot para mas mabigyan ng daan. At kasi mas mabigat talaga naman yung kailangan harapin nga raw ni VP Sara sa NBI.
Mhm, mhm. Marian, well, we've asked him this yesterday kasi pansin namin medyo sobrang ingat ni Congressman Chua pag tanongin mo sa mga bagay-bagay dun sa kung ano yung resulta ng kanilang investigation so far at kung ano posibilidad ng impeachment, which has been in the air for the longest time. In fact, may chismis nga na baka may mag-file today pero mukhang hindi ba totoo. Anyway, natanong ba ulit yung impeachment na yan? At anong balita dyan sa posibilidad na may magsasampa ng impeachment? Naku, kanina pa kami nag-aabang. Kanina dito sa may office ni Secretary General, kasi doon nga di ba dapat under the Constitution, ihahain itong impeachment complaints. At may mga naririnig tayo na ilang grupo na pupunta raw doon nga sa opisina para mag-file ng complaint. Naririnig natin, may akbayan, pero wala, hindi rin sumipot ang Magdalon sa grupo ni dating Senador Antonio Trillanes. Pero sabi raw nga ni Senator Trillanes, nakachat ko siya kanina, sabi niya, not today. Not today. Meron tayong mga inaabangan, kumbaga, even Makabayan bloggers saying na December o maaaring sa susunod na linggo naman, sila pupunta rito. Ngayon, pag tinanong mo naman itong liderato nga ng Kamara, kanina nakausap natin nga sila Congressman Joel Chua, sinasabi nila hindi na pag-uusapan ng liderato ng Kamara ang tungkol sa impeachment case laban kay Sara Duterte. So, ngayon, kahit nga, even kung maririnig ninyo, merong usap-usapan, may rumors na may text nga daw si BBM na sinasabi sa leadership na wag nga raw itutuloy anumang impeachment efforts versus VP Sara Duterte. Kahit yun, sinabi nila na wala silang alam, pero ang malinaw sa ngayon ay hindi pa rin nila tayo na pag-uusapan. Pero syempre, hindi daw naman daw maiiwasan kung may mga magpa-file ng mga congressmen from these groups, Akbayan, meron silang congressman dito, may mga representative Makabayan. So, ready naman daw, kumbaga, at sa mahalan man ang yung mga kung magpapayag. Yeah, well, it's good you brought up that text message, that alleged text message, kasi it's been doing the rounds and we have no confirmation or denial either which way. So we're in the dark kung totoo ba yung supposed text message na sinasabi raw ng Pangulo na there are more important things than impeachment. So ano yun, as far as you are concerned, as far as you hear from Congress, there is no message from the President to the legislators to hold off for impeachment complaint. Tama ba? Yeah, of course, denying na meron yung message na ganito. Ito nga mensahe daw mula kay BBM. Pero, malalaman natin. Pero, yun nga, welcome naman daw. Siyempre, hindi naman daw nila mapipigilan yung ibang mga lawmakers kung may mag-endorse, kumbaga, itong impeachment complaint. Kasi tandaan natin, kung wala namang mambabatas, kongresista na mag-endorse niyan, matutulog lang yan doon sa opisina ni Secretary. Dami. Marian, may mga nakakausap ka ba outside that Committee on Good Government? Saka dun sa Quadcom, anong sense ninyo dyan sa mga membro ng mga over 300 yung member ng Congress Ano yung sense nyo? Mas malakas ba na for impeachment o gusto na lang lahat na magbakasyon at magpapasko na at magkakampanya na? Ano yung sense Isa pa nga ninyo? rin yan sa mention ni Chairman Chua na kung pag-uusapan natin yung oras, parang medyo hapit na. Lalo na't marapit na nga yung kampanya. February, campaign for national, March for local, at mag-e-election na. So, sa tanong kung may oras ba sila, mukhang gigit na kung pag-uusapan ay ito. Yung isa sa mga parang hurdles, kumbaga, na kailangan nilang tutukan or pag-isipan mabuti nga. Sa tingin niyo ba meron pa rin substantial support ng mga Duterte sa House? Kasi balita namin, pati si GMA nagsuporta na dun sa resolution na expressing support for Martin Romualdez, di ba? May picture Ano pa. na yung suporta ngayon ng mga Duterte sa House? Bukod ka rin dyan, Ami, makikita mo na lang doon sa nakaraang good government hearing, di ba? VP Sara was actually raising na wala kaming kakampi dito kasi wala raw mag-raise ng point of order. Only House lawmakers ang pwedeng mag-raise ng POI, ng point of order. Wala raw siyang kakampi doon. Doon time na yan, si Congressman Marcoleta lumabas pa yata ng kwarto. So, doon pala makikita na natin gano'n nga ba kalaki yung suporta ni VP Sara dito sa Kamara. Pero ang mas malaking tanong kasi, yung problema, kung may numero ba sila sa Senado. Which I don't think meron. Okay. Marian, let me just be a bit more detailed here. Yung litratong yan, I'm sure you know what I'm referring to, di ba? Yung litratong yan kung saan si Speaker at yung mga congressman ay nakahilera
at nagta-thumbs up sila. At si GMA nasa harapan, naka-thumbs up din. Yes, nakaganon din. Meron ba kaming kailangan malaman doon? Hindi naman taken out of context yun. Tama ba ako? O may kwento ba doon? Kasi, for the longest time, for the longest time, si GMA has been branded by Sara as her mentor, her political mentor of Yes. sorts. In fact, nung... At yan ang pinagawayan nila. Oo, yan ang pinagawayan diba? nila ni Martin, remember? Oo, yan ang pinagmula ng message na tambalos-los, Oo. remember? Nung nasuspecha ni Martin na si GMA is trying to ease him out, dinemote o tinanggalan ng senior deputy position si Yes. GMA at nagalit si VP at yun nga nagsimula yung tambalos-los era. Oo, nagsimula yun eh. Oh. So is there anything there that we are missing out on? We're not noticing? Is there anything you're taking out of context? O talagang, at least on the surface, supportado ni GMA si Speaker? Ed, very controversial nga Sorry, yung photo na yan, di ba? Nagulat din talaga tayo dyan. Pero mapapansin ninyo, hindi na natin nakikita si dating speaker nga, si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa mga hearing kung nasa nandun si VP Sara. Maalala nyo, nung unang hearing ng Good Government, unang araw, nandun si VP Sara. Oh. And si GMA was also there, di ba? Tinutulungan siya. Tapos nung nakaraan itong Monday, wala siyang kakampi, ang sabi niya. Wala kaming kakampi rito. Yun ang sigaw niya doon sa committee hearing. So magtataka ka, yung Kung oras saan? na yun, ilang oras lang yun, wala si GMA, pero nandun siya sa plenary. Present si Arroyo plenary? doon kasama, katabi pa. Oo. That was like the morning, hours before the session. So, magtataka ka bakit? Ikaw, intrigera ka. Tanong, meron bang ibang na nakakausap na si VP Sara? May iba na bang grupo? Sabi mo nga, mentor niya, di ba? Si GMA. Ang tanong, May iba na siya mentor? si GMA pa rin ba ang nag-a-advise sa kanya? Oo. So, hindi natin alam. Hindi May iba na siyang malalaman mentor natin. o may iba ng prodigy si GMA? Hindi natin alam. At yan ang alamin Iba natin. ng kakampi. Sunod na kabanata. Oo. Well, that's interesting that that's interesting that si Marian Yes. brought it up na absent si GMA dun sa isa pero present siya sa plenary. Nasa plenary nga eh. Katabi pa. Malapit pa siya kay speaker. Wala Oo. bang At statement nagkausap pa. today Oo nga eh. from the speaker's office, Marian? Wala ba ngayon? Kasi medyo Statement dumadalas na ngayon? rin yung pagsasalita ni speaker, ano? At mas matatapang, ha? Mas matatapang yung mga Oo. pinapakawalan niyang salita. Before, wala kang maririnig na statement, Yes. anything about VP Sara, pero ngayon, meron na. Even challenging her, di ba, nung matang hearing, until finally, dumating nga sa nung Monday, di ba? At nag-take pa ng oath. Yes. Tapos Yan na nga. yung picture, Ami, you would think na if VPs if GMA wanted to show support to the speaker but do it quietly, hindi siya pupronta sa harapan eh. Yes. Nakapronta sa harapan eh. Talagang gusto niya makita siya. Oo. Well, not unless With the- kailangan niya with the sa harapan siya gesture. kasi medyo hindi matangkad si GMA. So, kailangan siya sa harapan. Para ibang bagay Ang tanong yun. ngayon, Mataas siya, ang malapit tanong siya ngayon, kay speaker sa photo at nakaganon. Yeah, we're looking at the body language lang, kumbaga. ang tanong ngayon, sino Diba? nagme-mentor nga kay VP Sara? Kanino na nakikinig ngayon si VP Sara? Okay. Yan. Okay. Hindi, wala na siguro siyang pinakikinggan. Ang tanong na lang ngayon kung sino na lang kakampi niya dyan. Hindi rin namin nakikita yung kapatid niya. What about Pulong Duterte? Bakit hindi nagsisipot dun? Naku, madalang din natin makita dito si Congressman Pulong. I think kapag plenary, present siya. Pero sa any of the committee hearings, he was also invited dito sa Quadcom. Oo. No show. So, wala, hindi natin siya nakikita, si Congressman Pulong. Okay. Interesting, no? Interesting actions and non-actions. Oh yeah, dati present pa dati sina Congressman Ungab, sina Bautista, pero ngayon wala nung Monday. Yeah. So, magtataka ka. Yeah. Well, Marian, may epekto siguro dun yung yung statement, yung rant ni Vice President weekend. over the weekend. Oo. Mukhang yun ang naka-apekto sa kanila eh. because that was a bit it was a bit on the extreme eh. Oo. Medyo Alam siya. mo, oo. Maganda nga rin matanong yan, kay VP Sara, kung ano na po ang nangyayari. Bakit po yung mga dati po yung kasamahan, kaalyado, na nakikita natin tuwing may committee hearing, present noon, pero ngayon, kayo na po mismo nanggaling sa inyong bibig, wala kayong kakampi dito. Anong nangyayari? Yeah. Well, yeah. As journalists, diba? As journalists, we don't only look at what people do,
we also look at Yes. what they don't do. Hmm. Because what they Kasi don't do also remember, tells us something. after the Drag Me to Hell press con, marami pang naging ano siya eh. May maraming kumampi sa kanya eh. Pero eto, tong rant niya over the weekend, parang biglang nagkawalaan ng mga tao, no? Kaya, titingnan natin yung ano, Okay. yung impact. Okay, Marian Oo. Enriquez, maraming salamat. Ikaw, intrigera ka talaga. Salamat. Hinelo ko lang. Thank you, Marian. Okay, thank you, Marian. Ami, ano yung mga headlines for tomorrow? Yan na nga, iniintay pa namin yung statement ni VP Sara, saka yung story, yung details tungkol dun sa kung bakit dinitain si Mark Taguba, yung dating customs broker. Siguro there's an updated threat, no? Updated threat, saka saan ang gagaling yung threat, although isa lang namang grupo yung hinaano niya, yung tinuturo niya, no? Mga drug dealer sa Davao. And of course, Ami, he originally linked, he originally linked some members of the Duterte family. Yeah. Ami, Diba? teka, si Director Santiago is already on the line. Let's bring him in. Okay. Let's bring in our next Okay. guest, si NBI Director Jimmy Jaime Santiago. Sir, magandang hapon, Director Santiago, and welcome to the Story Conference. Hi, Director. Good afternoon po. Ah. Good afternoon po. Good afternoon po. Pinagkikwento namin kanina kayo po ay kilalang SWAT team leader at SWAT. sharpshooter from a bygone era of the Western Police District. Oo. And then naging judge ng RTC. Anyway, sir, Judge. sorry, medyo nalalayo ako. Anyway, sir, we were reading with interest yung subpoena for VP Sara. Yun nga we understand kahapon, sabi raw ninyo, okay lang naman you're open to postponing kasi si VP Sara was supposed to have a committee hearing tomorrow. Ngayon, pinospone ng Committee on Good Governance ng House yung kanilang hearing para lamang makapag-attend si VP Sara sa PINA o sa summons ng NBI. Ang tanong po namin, siyempre, matutuloy ho ba bukas? Meron na bang communication with VP Sara postponing o hindi po, wala naman? So tutuloy ho ba? Actually po, wala kaming natanggap na request from Okay. VP Sara na nagre-request na postpone. At narinig namin kanina sa press con ng House na kinancel nila yung hearing for tomorrow. Opo. So, walang reason siguro para hindi kami puntahan ni Ma'am VP Sara. Opo. So you expect her tomorrow, tama ho ba? Opo, alas 9 po ng umaga ang aming supina para dumalo dito sa pagdinig namin si VP Sara. Sir, paano? Director, alam na namin kung bakit ang topic ng investigation ay yung grave threats. Pero yung pinagtataka pati nung kampo nila VP Sara, bakit daw merong angle na terrorism? Can you explain it to us? Bakit meron? Ano yung inaanggulo niyo? 11479. Ay, ma'am, pinag-aaralan po namin yung section 4 and 5 ng Anti-Terrorism Act. Pero hindi pa po final ang aming decision about that. Magdi-discuss po ang panel ng mga lawyers namin kung paano ba. Yes, sir. Kung Sir, sakasakali, anong anggulo doon? Yes, Yung sir. terrorism. Kung sakasakali, anong anggulo yon doon sa mga ginagawa ni VP Sara in the past few days na might constitute yun nga po, terrorism? yung pag-uutos niya na patayin si Pangulong Marcos, the First Lady and the Speaker of the House, pinag-aaralan po namin yung anggulo na yan kung ano ba ma-brought about yan. Takot sa lipunan, delikado po, ganun po. Serious matter po talaga, kaya nag-enter into the picture po ang NBI. Sir, for the education of us non-lawyers, kasi we cannot presume to know everything about the law. We just try to be familiar with it. Pero sir, what makes itong banta, supposed banta sa Pangulo, qualify as terrorism versus simple grave threats? Yung Article 282 ng Revised Penal Code. What makes it po different and what makes it go to the level of terrorism na?
Yun nga po ang puti naming pinag-aaralan ngayon. Actually, there is an ongoing meeting between among the investigators. Dinidiscuss po namin yung mga approaches namin bukas at yung mga possible na itatanong namin kay VP Sara. Yes, sir. Yes, sir. I understand naman, sir. Of course, it's understanding. Yes, sir. Mabanggit ko po, kasama po sa iimbestigahan namin yung sinasabi ni VP Sara na mayroon threat sa kanyang buhay. Oo nga po. Kasama po yun. Oo nga po. Opo, yes sir. Oo nga po. Aha. Actually Hindi po po, namin pinagwawalang bahala yun sapagkat mandato ng NBI na protektahan ang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas, si Presidente Bongbong, down, Vice President, Speaker, hanggang sa Chief Justice. Kami po ang may primary jurisdiction na imbestigahan na itong mga ganitong bagay. yes, sir. Actually po, pinangalanan ni VP Sara si Speaker Martin Romualdez as the source of the threat against her life. Although walang details na binigay, pero dagdag po dyan, on the other hand, one of the yung mga kilalang vloggers na supporter ni mga Duterte claimed that there was an attempt daw on the life of VP from a member of the Presidential Security Command. Although walang detail na binigay at wala ring detail na binibigay si VP Sara. So I don't know if you've heard about that. May ganung claim eh. I think it was by Sas Sasot. Parang narinig ko rin nga po yung ganyang claim, kaya nga po bukas kasama yan sa iimbestigahan namin, and I suppose VP Sara will cooperate with us, malaman namin kung ano talaga yung banta sa kanyang buhay at kung identified ba niya yung mga tao na nagbabanta sa kanyang buhay. Kasi walang Saka sakali, Director, na ituro niya si Speaker Martin, will the NBI also invite the Speaker to shed light on the accusations? Depende po kung meron siyang proof man lang na masasabi para i-link niya yung kung sino man yung itinuturo niyang tao. Kaya po siya iniimbestigahan namin dahil siya po nanggaling po mismo sa bibig ng ating Vice President na siya ay nag-utos na ipapatay si Presidente. Ay parang sinabi niya na, sabi nga ni Yusek Andres, self-confessed mastermind. Pero yung accusation, kaiba naman ho yun. Kailangan may proof ka para sabihin mo na yun ang tao na yun. Ganun po ang kaibahan eh. Opo. Pero, Director, paano po kung sakali lamang na hindi dumating si VP Sara bukas, what happens next? Ano po yung next step? Kung hindi po siya magpadala ng excuses kung bakit hindi siya makakarating, we will just proceed with our investigation, anchoring our resolution on the evidence na nasa kamay po namin. Parang ang default na lamang siya. Parang ganun po. Parang nag-wave. Parang nag-wave na siya ng ng right niya. Yes, opo. Pero Director, sabi sa amin ng DOJ USEC, tinitignan din daw ng DOJ yung angulo na sedition. Meron bang hinahabol din na ganon yung NBI with regard to the Vice President saka si former President Rodrigo Duterte, sedition naman? Tinitignan po namin yung angulo na yan. Alam niyo po, ganito po ang proseso, di ba? Kami mag-iimbestiga, we will gather facts, and then present it to the DOJ, sa kanilang Prosecutor General. The Prosecutor General then will assess, pwede bang isampa kaso, i-dismiss ang kaso, sila po nakakaalam nun. Kami ay doon lamang sa investigation proper. Pero may angulo pong sedition kayong titingnan. Opo. Lahat Kasi po yung ng original angulo na sinabi ng titignan po DOJ natin. Opo. Lahat po ng angulo titignan natin. Yung sinasabi nyo nga po sa yung anti-terrorism, yung sedition, yung great threat, lahat pong angulo na yan pinag-aaralan, pag-aaralan po namin maigi. Director, para sa aming mga hindi abogado, para may konti kaming familiarity, kasi I was going to the anti-terror law kagabi, may definition nga ng terrorism, isa section 4, tapos may mga ibang provision, kumbaga, kung saan
pwedeng mag-warrantless arrests, pwedeng yung 14 days without warrant, basta lang ma-inform ang nearest judge, and so on and so forth. Saan ho papasok yun, kung sakali? Yung mga warrantless arrests and all that? Ayun pong warrantless arrest ay Section 29. hindi po pumapasok. Wala po sa amin yan. Sa amin po ay mabigyan ng due process yung pinakamataas na, pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan at yung seriousness ng kanyang tangka sa buhay ng ating presidente, lalo pat nanggaling sa bibig ng second highest official, very influential women, very powerful woman. Kaya po kami seryosong nag-iimbestiga dito. Ed, ang warrantless arrest, parang ano siya, pag merong active threat talaga eh. Di ba? And then you Opo, detain the pero sa person ngayon para po- itigil kung ano man yung ongoing na active threat na pwedeng i-carry out. Yun ang pagkakaintindi ko dyan sa anti-terror law, ha? Well, on authority of the Anti-Terrorism Council. Oo. Yes. Yun ang pagkakaintindi ko. Yes, sir. Eh, ang Yes, hulatilya ma'am. ni Vice President papapatay lang niya kung papatayin siya. Ay, yun pala. So, hindi pa nangyayari. Director, matanong ko rin po kasi ang sabi nga ng Vice Presidente, it is a threat without flesh, parang gano'n. Conditional. It is a conditional what's the phrase for that? It was Conditional threat. Conditional threat. Okay, conditional threat. What do you think of alam that? nyo, naitanong nyo sa akin yan, gusto ko lang ipaalam, hindi ko sinasabi na grave threat ang ipapail namin sa kanya, Opo. pero one of the elements of grave threat is that there is a condition. So, there is a condition. Pag namatay siya, yes, opo, element po yun ng grave threat, yung condition. Okay, so that Actually, makes it more ano. if you will go over the definition of grave threat, ang elements ng grave threat, third elements of grave threat is it is subject to condition. Okay. Opo. Pero, Director, sa ano mo, you've been a policeman and a judge, naka-enkwentro na ba kayo ng ganyang klaseng threat na pag ako pinatay mo, patayin din kita? Naka-enkwentro na ba kayo ng ganon? Yes, actually, kaya nagkakasampahan ng kaso na grave threat, yung mga ganon. Pag hindi mo binayaran ang utang mo, papatayin kita. Yung mga ganon po ba? grave threat na po Okay. yun. Talagang Opo. conditional pala talaga siya. Meron Opo, talagang opo. kondisyon. Okay, Pero, okay, Director, okay. hindi ba mas komplikado itong nangyari na, kumbaga, ito nga, may condition nga si VP na pag may attempt on her life, may inutusan siyang papatay dun sa presidente. Pero doesn't that work on the assumption na guilty yung presidente of trying to assassinate her to begin with? Does that Kaya nga approve an po, assumption? Ayan nga po. Kaya nga po, para bang sinabi na niya na si Presidente ang magpapapatay sa kanya o si First Lady o si Speaker. Kaya nga po napakaseryosong accusation eh. Okay. May specific instruction ba, Director, ang DOJ, or from Malacanang, from the Executive Secretary, or from Secretary Remulla, related to this investigation? Kasi medyo politically combustible itong hinahawakan mo ngayong kaso, no? Meron bang specific instruction sa inyo, NBI? May instruction po na investigate the matter, pero alam niyo po, ayon sa Republic Act 10867, primary condition, primary responsibility, jurisdiction ng NBI na imbestigahan ang cases involving threats to or security or assault against the President, the Vice President, etc. Kahit po walang instruction sa akin, motu proprio po talagang papasok na ang NBI when there is threat on the life of these people. So etong kay VP na to, this is a motu proprio probe on your part pala? Yes po, opo. Pati po, kaya nga sabi ko po sa inyo, pati yung threat Vice President ay iimbestigahan na rin namin
dahil ngayon lang po umabot sa amin na may threat din sa buhay niya. Okay. 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 Maraming salamat. Director Jimmy Santiago, thank you for joining us this afternoon. Director Jimmy Santiago ng NBI. Thank you, Director. Thank you, sir. Salamat din po sa pagkakataon, ma'am. Sir, salamat Thank you po. po. Okay. Well, thank you for joining Starcon today. Miss Ami Pamintua ng bossing ng Philippine Star at in spirit kasama natin si Ronald Llamas. Just again tomorrow. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit nasa Vatican eh. Just again tomorrow Holy at 4 Spirit. p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.